Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang lalaking ginawang negosyo ang takot, ginawang kasangkapan ang paniniwala, at ginawang palabas ang paghihirap ng kanyang kapwa. Sa loob ng maraming taon, nakalusot siya sa pamamagitan ng pandaraya. Ngunit isang gabing maulan, isang kakaibang pasyente ang dumating upang ipaalala sa kanya na may mga kasalanang hindi kayang tabunan ng dasal na walang pananampalataya. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, kapag ang kasinungalingan ang ginawa mong gamot, darating ang araw na katotohanan mismo ang magiging lason mo. Simulan na natin ang unang bahagi ng ang peking albularyo at ang pasyenteng hindi tao. Sa liblib na baryo ng San Jeronimo, may isang bahay na madaling makilala kahit sa pinakamadilim na gabi. Nakatayo iyon sa dulo ng isang makitid na daang napapaligiran ng matatandang punong balete. Sa pintuan nito ay nakasabit ang mga tuyong dahon, sungay ng kalabaw, kupas na rosaryo, at mga boteng punang likidong iba-iba ang kulay. Sa itaas ng pinto ay may karatulang yari sa kahoy. Tano, albularyo, tagapagtaboy ng sumpa, tagapagpagaling ng sakit, tagapakipag-usap, lead nila lang hindi nakikita. Kapag umaga, mahaba ang pila sa labas ng bahay. May mga inang may kargang nilalagnat na anak. May mga magsasakang naniniwalang kinulam ang kanilang pananim. May mga asawang gustong malaman kung may ibang minamahal ang kanilang kabiyak. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakaupo si Tano, 54 na taong gulang, mahaba ang buhok, makapal ang bigote, at laging nakasuot ng itim na kamiseta kahit tirik ang araw. Para sa mga taga-baryo, siya si Katano, ang pinakamakapangyarihang albularyo sa buong lalawigan. Ngunit ang totoo, wala siyang kapangyarihan. Ang usok na lumalabas sa kanyang palayok ay galing lamang sa pulbos na palihim niyang binibili sa bayan. Ang dugong nakikita niya raw sa itlog ay inilalagay na niya roon bago pa dumating ang pasyente. Ang maliliit na butong iniluluwa niya matapos sumigaw ng dasal ay nakatago lamang sa ilalim ng kanyang dila. Ang kanyang pinakamatinding sandata ay hindi orasyon o anting-anting. Ito ay ang husay niyang kumilatis ng takot ng tao. Masakit ang likod mo tuwing gabi. Tama ba? Opo, Katano. Paano ninyo nalaman? May aninong nakaupo sa dibdib mo habang natutulog ka. Galit iyon dahil may kamag-anak kang hindi mo nadalaw sa kanyang huling sandali. Ang kapatid kong si Remedios. Hindi ako nakaabot noong mamatay siya. Siya nga. Hindi siya matahimik. Kailangan nating magsagawa ng 7 gabing paglilinis. Magkano po? Para sa iba, 5,000. Ngunit dahil nakikita kong mabuti ang puso mo, 3,000 na lamang. Hindi alam ni Aling Pina na nakita ni Tano ang itim na lasong nakatali sa kanyang bag sa kanilang baryo, ganoon ang isinusuot ng mga nagluluksa. Hindi rin mahirap hulaan ang pananakit ng likod ng isang matandang araw-araw nagtatanim. Ngunit sa pandinig ng takot na babae, ang karaniwang hula ay naging himala. Wala po akong 3,000. May singsing ka. Ginto yan. Huling alaala po iyan ng asawa ko. Kung mas mahalaga sa iyo ang singsing kaysa sa kaluluwa ng kapatid mo, umalis ka. Nanginginig na hinubad ni Aling Pina ang singsing. Tinanggap iyon ni Tano nang hindi man lamang kumurap. Mabuti. Babalik ka bukas. Huwag kang kakain ng karne at huwag kang pupunta sa klinika. Masisira ang ritual kapag nakialam ang mga doktor. Sa likod ng kurtinang naghihiwalay sa silid, napapikit si Berto. 28 taong gulang si Berto, pamangkin at katulong ni Tano. Siya ang naghahanda ng mga gamit, nagtatanim ng mga peking ebidensya sa bahay ng pasyente, at naglilinis ng silid matapos ang bawat palabas.
Tio, baka rayuma lang ang sakit ni Aling Pina. Dapat magpatingin siya. At sino ang magbabayad sa bigas natin? Ikaw. Pero kinuha ninyo ang singsing ng asawa niya. Hindi ko kinuha. Ibinigay niya. Dahil tinakot niyo siya. Ang takot ay pinto lamang, Berto. Ang mga tao mismo ang nagbubukas. Inilagay ni Tano ang singsing sa isang kahong punang alahas, titulo ng lupa, perang lukot, at mga kasulatang pirmado ng mga taong desperado. 3 taon nang nagtatrabaho si Berto sa kanya. Noong una, inakala ng binata na tunay na manggagamot ang tiyuhin. Nang matuklasan niya ang pandaraya, huli na ang lahat. May utang ang kanyang yumaong ama kay Tano. Ipinamukha ng matanda na kailangang bayaran iyon ni Berto sa pamamagitan ng paglilingkod. Kailan ba matatapos ang utang ko? Kapag sinabi kong tapos na. 3 taon na akong walang sahod. Pinapakain kita. Pinatutulog kita sa kamalig. Kulang pa ba yon? Tao ako, Tio. Hindi ako pag-ari. Kung gayon, umalis ka. Pero bago ka lumakad palabas, sabihin mo muna sa mga pulis kung sino ang naglagay ng buto at buhok sa ilalim ng higaan ni Kapitan Lucas noong nakaraang buwan. Natahimik si Berto. Siya ang inutusan ni Tano na gawin yon. Hindi niya alam na ginagamit pala yon upang takutin ang kapitan at piliting ibenta ng mura ang isang lupain. Kapag nahuli ako, kasama ka. Tandaan mo iyan. Umiti si Tano habang binibilang ang pera. Sa loob ng maraming taon, walang nakapigil sa kanya. Maging ang bagong doktor sa baryo ay ginawa niyang kaaway. Mga kababayan, hindi ko sinasabing itapon ninyo ang inyong mga tradisyon. Ngunit kapag mataas ang lagnat, hirap huminga, walang malay, o matindi ang pananakit, dalhin agad ang pasyente sa klinika o ospital. Narinig ninyo? Gusto niyang ipagkait sa atin ang minana nating kaalaman. Hindi iyon ang sinabi ko, Katano. Dahil ba walang bayad ang pagpapatingin sa iyo ngayon? Kapag nasanay ang mga tao sa gamot mo, saka mo sila sisingilin. Libre ang konsultasyon sa health center. Ang gusto ko lamang ay huwag may mamatay dahil naantala ang tamang lunas. Ang gamot ng syudad ay para sa mga taong nawalan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi dahilan para manloko. Mula noon, ikinalat ni Tano na may masamang espiritong sumusunod kay Dra. Celine. Kapag may pasyenteng hindi gumaling, sinisisi niya ang doktor. Kapag may gumaling dahil sa gamot, inaangkin niyang ang ritual niya ang dahilan. Unti-unting natakot ang mga taga-baryo sa health center. Hanggang sa dumating ang gabing hindi malilimutan ng San Jeronimo. Isang babaeng nagngangalang Mila ang tumakbo sa bahay ni Tano, habang kalong ang 10 taong gulang niyang anak na si Nestor. Katano, tulungan ninyo ako. 3 araw nang nilalagnat si Nestor. Hindi na siya makainom ng tubig. Dinala mo ba siya sa doktor? Hindi pa po. Mabuti. Kapag nahawakan siya ng doktor, kakapit lalo ang sumpa. Tio, namumutla ang bata. Hirap siyang huminga. Tumahimik ka. Lahat po ng ipon ko, ibibigay ko. Pagalingin lamang ninyo ang anak ko. Kinuha ni Tano ang perang nakalaan sana para sa pag-aaral ni Nestor. 3 gabi niyang pinahiran ng mabahong langis ang bata at pinainom ng mapait na timplang wala namang bisa sa tunay nitong karamdaman. Sa ika-4 na gabi, hinimatay si Nestor. Dalhin na natin siya sa health center. Kapag inilabas siya ngayon, masisira ang bilog. Anak, gumising ka. Nestor, tingnan mo si nanay. Nanay, malamig po. Katano, bakit nangingitim ang labi niya? Lumalabas ang sumpa. Normal iyan. Hindi normal iyan. Berto, lumabas ka. Nanay, may bata po sa ilalim ng mesa. Walang bata riyan, anak. Sabi niya, hinihintay niya ako. Iyon ang huling malinaw na pangungusap ni Nestor. Nang dalhin siya sa klinika kinaumagahan, wala na siyang buhay.
Kung naagapan sana, may pagkakataon pa siyang mailigtas. Sinabi ni Katano na huwag ko siyang dadalhin dito. Huwag mo akong sisihin. Matindi ang sumpang nakakapit sa anak mo. Wala kang karapatang pigilan ang isang magulang na humingi ng agarang tulong medikal. Patunayan mong ako ang dahilan. Ibalik mo ang pera ko. Iyon na lamang ang natitira sa amin. Ginamit ko yon sa ritual. Wala nang maibabalik. Nagsinungaling ka. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Baka ikaw naman ang sundan ng sumpa. Dahil sa takot, walang nagsampa ng reklamo. Inilibing si Nestor. Isinara ni Mila ang kanilang bahay at umalis sa baryo. Ngunit mula nang mamatay ang bata, may nagbago sa tahanan ni Tano. Tuwing hating gabi, may mga bakas ng maliliit na basang paa mula sa pintuan patungo sa silid gamutan. Ang mga barya sa kahon ni Tano ay nagkakaroon ng amoy ng basang lupa. At minsan, habang natutulog si Berto, may narinig siyang batang humihikbi sa ilalim ng sahig. Isa pa lang siya. Sino ka? Marami pa kaming hindi niya binabayaran. Kinaumagahan, sinabi iyon ni Berto sa tiyuhin. Panaginip lamang. May putik sa sahig. Ikaw ang nagpasok niyan. May pangalan ni Nestor na nakasulat sa ilalim ng mesa. Burahin mo. Hindi ba kayo natatakot? Ang multo ay para lamang sa mga taong may konsensya. Tumawa si Tano. Ngunit ng gabing iyon, palihim niyang sinunog ang damit na ginamit ni Nestor sa ritual. Lumipas ang 2 taon. Lalong yumaman si Tano. Nagpagawa siya ng mas malaking silid gamutan. Bumili siya ng sasakyan. Naglagay siya ng tarangkahang may nakaukit na mata upang lalong maniwala ang mga tao sa kanyang kapangyarihan. Nagsimula na rin siyang magbenta ng mamahaling anting-anting. Ang ilan ay ordinaryong bato. Ang iba ay tansong hinubog lamang sa bayan. Ang kwintas na ito ay hindi tinatablan ng kutsilyo. Nasubukan na ba ninyo? Ang kapangyarihan ay nawawala kapag sinusubok ng walang dahilan. Magkano? 10,000. Nabenta niya ang kwintas sa halagang sapat sana upang ipakumpuni ni Mang Osme ang bubong ng bahay nito. Ganoon tumakbo ang negosyo ni Tano hanggang sa gabi ng kapistahan ni San Jeronimo. Maaga pa lamang ay maitim na ang langit. Pagsapit ng 10:00, biglang bumuhos ang ulan. Nawala ang kuryente sa buong baryo at ang daan patungo sa bahay ni Tano ay nilamon ng putik. Wala nang pasyente. Si Berto ay nasa kamalig. Si Tano naman ay nag-iisa sa silid, nagbibilang ng pera sa liwanag ng 3 kandila. 20, 40, 60. Biglang may kumatok sa pinto. Sarado na. Bumalik kayo bukas. Muling kumatok ang bisita. 3 mababagal na katok. Hindi ba ninyo ako narinig? Katano, tulungan ninyo ang anak ko. Ang tinig ay mahina ngunit malinaw na narinig sa kabila ng malakas na ulan. Nang buksan ni Tano ang pinto, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Mahaba at basang-basa ang buhok nito. Karga niya ang isang batang nakabalot sa pulang kumot. Ang nakapagtataka, walang putik ang mga paa ng babae. Saan kayo galing? Sa kabilang ibayo. Anong pangalan mo? Salve. At ang bata? Tawagin ninyo siyang Utoy. Ano ang sakit niya? Hindi siya makatulog. Kapag pumipikit siya, nakikita niya ang mga taong niloko ninyo. Natigil sa paghina si Tano. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong may sakit ang anak ko. Kayo raw ang pinakamahusay na albularyo rito. Tinitigan ni Tano ang babae. Walang ngiti sa mga labi nito, ngunit tila may munting pangungutya sa mga mata. Mahal ang pagpapagamot sa ganitong oras. Magkano? 50,000. Kung mapagagaling ninyo siya, ibibigay ko ang anumang hingin ninyo. Nagliwanag ang mga mata ni Tano.
Ipasok mo siya. Inihiga ni Salve ang bata sa mahabang mesa. Nang alisin niya ang pulang kumot, nakita ni Tano ang isang payat na batang lalaki na tila 10 taong gulang. Maputla ang balat nito. Nakapikit ang mga mata. Nakapatong ang 2 kamay sa dibdib na para bang bangkay na inihanda para sa libing. Gaano na siya katagal na ganito? Mula nang may batang namatay sa mesang iyan. Walang namatay rito. Nagsinungaling siya, inay. Napaatras si Tano. Hindi gumalaw ang mga labi ng bata. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Nagsisinungaling siya kapag natatakot. Gising pala ang anak mo. Hindi pa. Narinig ko siyang magsalita. Ang narinig ninyo ay isa lamang sa mga tinig sa loob niya. Nais sanang paalisin ni Tano ang mag-ina, ngunit naisip niya ang 50,000. Magsisimula tayo. Isinara niya ang pinto. Inilabas niya ang kanyang mga gamit, itim na kandila, mangkok, kampanilya, itlog, pulang sinulid, at isang lumang aklat na hindi naman niya nauunawaan. Ang aklat ay pag-aari noon ni Kaisko, isang tunay na manggagamot na nagturo kay Tano noong kabataan nito. Hindi nagtuturo si Kaisko ng salamangka. Kabisado niya ang mga halamang ligtas gamitin, marunong siyang kumilala ng mga sakit na kailangang dalhin agad sa doktor, at hindi siya naniningil sa mga walang kakayahan. Ang manggagamot ay hindi Panginoon ng buhay, Tano. Tungkulin nating umalalay, hindi mangako ng himalang hindi natin kayang ibigay. Paano tayo yayaman kung hindi tayo maniningil? Kung yaman ang hinahanap mo, huwag mong gawing hagdan ang paghihirap ng may sakit. Hindi iyon nagustuhan ni Tano. Ninakaw niya ang lumang aklat ni Kaisko at sinunog ang kubo nito upang magmukhang aksidente. Nakaligtas ang matanda ngunit nabulag ang kaliwang mata at napinsala ang isang paa. Umalis ito sa baryo at hindi na muling nakita. Mula noon, ginagamit ni Tano ang aklat bilang palamuti. Binibigkas niya ang mga salitang nakasulat doon kahit hindi niya alam ang kahulugan. Sa ngalan ng hanging dumaraan sa pagitan ng mga pun, sa ngalan ng lupang tumatanggap sa mga lihim. Hindi ganyan ang tamang bigkas. Huwag mo akong buluhin. Binabasa ninyo ang babala na para bang paanyaya. Ako ang albularyo rito. Hindi ka albularyo. Sa pagkakataong iyon, gumalaw ang mga labi ni Utoy. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Walang puti o itim sa mga yon. Parehong makinis at kumikislap na parang 2 lumang salamin. Sa kaliwang mata ng bata, nakita ni Tano si Aling Pina habang hinuhubad ang singsing ng yumaong asawa. Sa kanang mata, nakita niya si Nestor na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ano ka? Ako ang pasyente mo. Salve, kunin mo ang anak mo at umalis kayo. Hindi pa nagsisimula ang gamutan. Wala siyang sakit. Meron. Ano? Gutom ako. Bumuka ang bibig ni Utoy ng mas maluwang kaysa sa kayang gawin ng isang tao. Sa madilim nitong lalamunan ay hindi dila o ngipin ang nakita ni Tano, kundi tila isang mahabang pasilyong may mga pintuan sa magkabilang gilid. Mula sa loob ng bawat pinto ay may mga kamay na kumakaway at mga tinig na humihingi ng tulong. Ibalik mo. Amin iyon. Ibalik mo ang kinuha mo. Napasigaw si Tano at nabitawan ang kampanilya. Nang pumikit si Utoy, bumalik sa normal ang bibig nito. Sabi ko sa inyo, hindi siya makatulog. Lumayas kayo. Hinila ni Tano ang pinto. Hindi iyon bumukas. Tinulak niya. Sinipa niya. Ngunit tila naging bahagi na ng dingding ang kahoy. Berto! Berto, buksan mo ang pinto. Sa kamalig, narinig ni Berto ang sigaw. Tumakbo siya patungo sa bahay, ngunit pagdating niya sa harap, wala na roon ang pinto. Tiyo! Naririnig mo ba ako? Nasaan ang pinto? Hindi siya makakapasok hanggat hindi ninyo ginagamot ang anak ko. Hindi ako tunay na albularyo.
Narinig mo? Wala akong alam. Biglang namatay ang dalawang kandila. Iisa na lamang ang naiwan. Unang katotohanan. Mula sa bibig ng bata ay nahulog ang isang lumang baryang nababalutan ng itim na putik. Gumulong iyon sa mesa at huminto sa harap ni Tano. Nakaukit dito ang pangalan ni Aling Pina. Kailangan niya ng 7 katotohanan bago mag-umaga. At kapag sinabi ko ang 7, Malalaman natin kung mabubusog siya. pinulot ni Tano ang barya. Dumidikit ito sa kanyang palad na para bang may sariling ugat. Pilit niya iyong binitawan, ngunit lumubog ang barya sa ilalim ng kanyang balat. Alisin mo ito. Bayad iyan sa unang paggamot. Gumapang ang barya mula sa palad patungo sa bisig ni Tano. Kitang-kita ang bilog nitong hugis sa ilalim ng balat habang umiikot ng mabagal. Sa bawat pag-ikot, naririnig niya ang tinig ni Aling Pina. Huling alaala iyon ng asawa ko. Ibabalik ko ang singsing. Nasaan? Nasa kahon. Kusang bumukas ang kahon ng mga alahas. Lumipad palabas ang singsing at dumikit sa salaming mata ni Utoy. Sa loob ng salamin ay nakita ni Tano ang kasalukuyang kalagayan ni Aling Pina, nakahiga sa isang lumang banig habang tumutulo ang ulan mula sa butas na bubong. Ipinagbili ninyo ang singsing. Hindi. Narito pa nga. Ang tunay na singsing ay ipinagbili ninyo sa bayan. Peke ang nasa kahon. Umikot ng mas mabilis ang baryang nasa bisig ni Tano. Kumirot ang kanyang laman na tila kinakayod mula sa loob. CJ, ipinagbili ko. Pero babayaran ko siya. Ikalawang katotohanan. Isa pang barya ang lumabas sa bibig ng bata. Nakasulat dito ang pangalang Mang Osme. Bago pa makaiwas si Tano, tumalon ang barya at lumubog sa kanyang kabilang kamay. Tumigil ka. Hindi tinatablan ng kutsilyo ang kwintas. Hindi ko sinabi yan. Biglang namaga ang dila ni Tano. May matigas na bagay na gumapang sa ilalim nito. Nang pilitin niyang ibuka ang bibig, isang mahabang itim na sinulid ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Humaba iyon ng humaba hanggang umabot sa sahig. Nakabuhol dito ang maliliit na tansong kwintas na ipinagbili niya bilang mga anting-anting. Sa tuwing magsisinungaling kayo, iluluwa ng katawan ninyo ang kasinungalingan. Peking kwintas iyon. Ikatlong katotohanan. Nalaglag ang ikatlong barya. Nakasulat dito ang pangalang Dra. Celine. Sa labas ng bahay, sinisikap ni Berto na sirain ang dingding gamit ang palakol. Ngunit sa bawat hampas, hindi kahoy ang tunog na kanyang naririnig. Para siyang humahampas sa isang napakalaking dibdib na may tumitibok na puso. Tio, sino ang kasama ninyo? Tumawag ka ng tulong. Sabihin mo sa kanya ang ginawa ninyo sa doktor. Wala akong ginawa. Mula sa kisam ay bumagsak ang daan-daang patay na gamo-gamo. Pagdampi ng mga iyon sa sahig, isa-isang bumuka ang mga pakpak. Sa bawat pakpak ay nakasulat ang parehong pangungusap. Ang doktor ang may dalang sumpa. Salita lamang iyon. Salitang naglayo sa mga may sakit sa tamang tulong. Ilan ang lumala dahil naniwala sa'yo? Hindi ko alam. Bilangin mo. Lumipad ang mga gamu-gamo at dumikit sa katawan ni Tano. Bawat isa ay naging maitim na marka sa kanyang balat. 1, 2, 10, 20. Umabot sa 43 ang mga marka. Ako ang nagpakalat na may masamang espiritong sumusunod kay Dra. Celine. Ika-4 na katotohanan. Namatay ang huling kandila. Ngunit hindi tuluyang dumilim ang silid. Sa ilalim ng mesa, may 2 matang unti-unting bumukas. 3 pa. Sa mahinang liwanag na nagmumula sa mga salaming mata ni Utoy, gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa ang batang 2 taon nang nakalibing.
Suot ni Nestor ang damit na ginamit niya sa huling ritual. Namumutla ang kanyang mukha. May tuyong putik sa mga kamay at paa, at ang kanyang mga labi ay nangingitim gaya noong gabing mawalan siya ng hininga. Hindi ka totoo. Yan din ang sinabi mo sa sakit ko. Isa kang panlilin lang. May tao sa ilalim ng mesa. Sinipa ni Tano ang kahoy. Umangat ang mesa at tumilapon sa gilid ng silid. Walang butas, tao, o lihim na lagusan sa ilalim nito. Naroon lamang si Nestor, nakatayo sa gitna ng bilog na iniukit ni Tano sa sahig. Naalala mo ba ang huli kong sinabi? Hindi. Sinabi kong may batang naghihintay sa ilalim ng mesa. Itinuro ni Nestor si Utoy. Siya yon. Matagal kitang hinintay, Nestor. Hindi ako ang dapat mong kunin. Alam ko. Naglaho ang anyo ni Nestor at naging malamig na usok. Pumasok iyon sa ilong at bibig ni Tano. Napahawak ang lalaki sa kanyang lalamunan. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Sa bawat paghugot niya ng hangin ay tila may batang kamay na pumipisil sa kanyang mga baga. Anak, gumising ka. Nestor, tingnan mo si nanay. Umalinggaw sa silid ang tinig ni Mila. Kasabay nito, muling naranasan ni Tano ang bawat segundo ng paghihirap ni Nestor. Naramdaman niya ang matinding lagnat. Naramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan, ang hilo, ang takot, at ang unti-unting pagkawala ng lakas. Higit sa lahat, naramdaman niya ang pag-asang baka iligtas siya ng lalaking nagsasabing kaya nitong kausapin ang mga espiritu. Tama na. Ilabas ninyo ito sa katawan ko. Ano ang katotohanan? Nagkasakit ang bata. Hindi ko kasalanan iyon. Lalong sumikip ang kanyang dibdib. Hindi namin itinatanong kung ikaw ang lumikha ng sakit. Itinatanong namin kung ano ang ginawa mo nang makita mong nanganganib ang kanyang buhay. Natakot akong malaman nilang wala akong kakayahan. Sabihin mo lahat. Alam kong kailangan na siyang dalhin sa doktor. Nakita kong nangingitim ang labi niya. Pero pinigilan ko sila dahil kapag gumaling siya sa klinika, mawawala ang tiwala ng mga tao sa akin. Ikalimang katotohanan. Muling nakahina si Tano. Ngunit sa bawat paghinga niya ay may maliliit na baryang lumalabas sa kanyang bibig. 1, 2, 10. Daang-daang barya ang bumagsak sa sahig hanggang matakpan ang kanyang mga paa. Bawat barya ay basa ng luhang hindi kanya. Iyan ang perang kinuha mo kay Mila. Kukunin niya lahat. Hahanapin ko siya. Hindi mo siya kailangang hanapin. Ang dingding sa likod ni Salve ay naging tila ibabaw ng tubig. Mula rito ay lumitaw ang mukha ni Mila. Mas payat na ang babae. Mas malalim ang kanyang mga mata. Ngunit ang lungkot na naroon ay napalitan na ng matigas na galit. Hindi ko kailangan ang pangako mo. Mila, patawarin mo ako. Huwag mong gamitin ang pangalan ko na para bang magkaibigan tayo. Ibabalik ko ang pera. Hindi pera ang buhay ng anak ko. Walang halagang makapagbabalik sa hiningang nawala. Ngunit may halagang kailangang ibalik sa mga ninakawan. Ang gusto ko ay malaman ng buong baryo ang ginawa mo. Gusto kong wala ka ng mabiktimang ibang bata. Naglaho ang mukha ni Mila sa dingding. Sa labas, narinig ni Berto ang lahat. Iyo, aminin niyo ang lahat. Baka yun lamang ang paraan para makalabas kayo. Huwag mo akong utusan. Galit ka sa kanya. Wala kang alam. Dahil mas tao siya kaysa sayo. Nagsimulang gumalaw ang sahig sa ilalim ni Tano. Ang mga tabla ay naging mga daliring magkakadikit. Kumuyom ang mga iyon sa kanyang mga binti at hinila siya pababa. Tulungan niyo ako. Ang ika-6 na katotohanan ay nasa aklat na ninakaw mo. Kusang lumutang ang lumang aklat ni Kaisko. Mabilis na bumuklat ang mga pahina nito. Huminto iyon sa isang pahinang sunog ang gilid at may bahid ng tuyong dugo.
Kung yaman ang hinahanap mo, huwag mong gawing hagdan ang paghihirap ng may sakit. Patay na si Kaisko. Hindi pa. Nanigas si Tano nang marinig ang tinig ng gurong matagal na niyang inakalang napatay niya. Paano nakaligtas si Kaisko sa nasusunog na kubo? Ano ang tunay na nilalaman ng ninakaw na aklat? At sino ba talaga ang batang tinatawag nilang Utoy? 5 katotohanan na ang nabunyag, ngunit 2 pa ang hinihingi ng pasyenteng hindi tao bago sumikat ang araw. Dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng ang peking albularyo at ang pasyenteng hindi tao. Abangan ang part 2 upang malaman kung mabubuhay si Tano sa pagsingil ng nilalang o siya naman ang magiging kabayaran sa lahat ng buhay na sinira niya. Kung nagustuhan niyo ang unang bahagi, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa pagpapatuloy. I-share din ito sa kaibigan niyong nagsasabing hindi siya natatakot sa batang kumakatok pagsapit ng hating gabi.